Naniniwala ka ba na nakikita mo ang video na ito ng basta-basta lang? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na makapangyarihan, walang aksidente sa mundong espiritual. Kung nakarating ka rito, iyon ay dahil mismo sa Diyos ang nagdala sa iyo. Ibig sabihin may himalang nakalaan para sa iyo, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon sa mismong sandali ng iyong buhay. Baka pagod ka na sa pakikipaglaban sa mga sakit na kahit mga doktor ay hindi maipaliwanag. Baka ang iyong pananalapi ay nasa bingit ng pagkasira o baka naman ang bigat ng kalungkutan ay halos sumakal na sa iyo. Pero pakinggan mo ito, ang video na ito ay higit pa sa isang magandang panalangin. Isa itong tunay na pagkikita sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang pagkikitang napakatindi na kayang baguhin ng lubusan ang iyong kwento sa loob lamang ng 7 araw. At hindi ito hungkag na pangako, ito ay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na patuloy na nagpapagaling, nagbubukas ng mga pintuan at gumagawa ng imposible. Ngayon siya mismo ang nagpasya na panahon na para maranasan mo ang iyong himala. Napansin mo ba kung gaano kahirap hanapin ang Diyos sa gitna ng napakaraming abala? Ang cellphone walang tigil sa pag-vibrate, ang isip puno ng alalahanin, at kahit na sinusubukan mong manalangin, parang may humahadlang sa iyong atensyon. Pero hayaan mong sabihin ko ito, kapag gustong kumilos ng Diyos, hihilingin niya ang isang pusong nakatuon, walang hadlang, dahil ang gagawin niya sa buhay mo ay hindi maliit. Ito ay ganap na pagbabago. Kaya bago pa man ang anumang salita, nais kitang akayin sa isang mahalagang hakbang. Ilaan ang sandaling ito para lamang sa iyo at sa Diyos. Ilagay ang cellphone sa silent mode, humanap ng tahimik na lugar, huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso. Para bang ang langit mismo ay tumigil ngayon para makipag-ugnay sa iyo. Dama mo ba ang eksenang ito? Ang paligid ay biglang gumagaan, huminga ka ng malalim, at parang may di nakikitang bagay na pumupuno sa hangin. Bawat paghinga ay nagdadala ng kapayapaan. Bawat buntong hininga ay nag-aalis ng sakit, pangamba at pagkabalisa. Ito ang palatandaan na ang presensya ng Diyos ay narito na. At alam mo ba ang pinakakamangha-mangha? Ang pagkikitang ito ay hindi para ipakita sa iba. Hindi mo kailangang ipaalam kung ano ang ginagawa mo dahil ang sandaling ito ay panatag, eksklusibo at inilaan lamang sa pagitan mo at ng manlilikha. Matagal kanyang hinintay na maging handa upang tanggapin ang bagay na siya lamang ang makapagbibigay, isang tunay na himala. Kaya ngayon magpasya ka sa iyong sarili. Walang makakaagaw ng susunod kong mga minuto. Ang oras na ito ay oras ko kasama ang Diyos. Dahil dito mismo, sa tahimik na pag-aalay na ito, nagsisimulang gumalaw ang imposible sa iyong buhay. May mga sakit na walang gamot na makapagpapagaan. Baka alam mo kung ano ito, mga gabing walang tulog dahil sa karamdaman, mga konsultasyon sa doktor na nauuwi lang sa panibagong pagsusuri, mga diagnosis na tila walang lunas. May mga taong nagdadala ng mga sakit ng tahimik sa loob ng maraming taon, na walang nakakaalam kung gaano kasidhi ang kanilang pagdurusa. Eksakto sa puntong ito pumapasok ang panalangin ng kagalingan. Hindi bilang mahiwagang formula, kundi bilang deklarasyon ng pananampalataya sa Diyos na may kapangyarihang ibalik ang tila winasak. Kapag inilagay mo ang iyong mga kamay sa bahagi ng katawan na nangangailangan ng paggaling, hindi ito basta simbolo. Ito ang simula ng isang proseso kung saan ang presensya ng Diyos ay kumikilos sa loob mo. Bawat salitang binibigkas sa panalangin ay bumabasag sa mga tanikala. Mga karamdaman na sa medisina ay walang lunas, matitinding sakit, paulit-ulit na pamamaga. Lahat ay hinaharap sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Isipin mo, bawat selula ng iyong katawan ay tumatanggap ng utos ng buhay. Bawat organo ay muling binubuo, bawat sistema ay muling gumagana tulad ng orihinal na disenyo ng Diyos. At hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kagalingan, mayroon ding paglaya sa sandaling ito. Dahil madalas, ang sakit ay may kasamang hindi nakikitang pasanin,
takot sa hinaharap, bigat ng pagkabalisa, panghihina ng pananampalataya. Pero binabasag ng panalangin hindi lamang ang sakit, kundi pati ang ugat espiritual na pumipigil sa iyo. Sa mismong sandaling ito nangyayari ang ganap na pagkakahanay. Katawan, kaluluwa at espiritu ay sabay na hinahawakan ng parehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Isang kagalingang hindi lamang nag-aalis ng sintomas, kundi nagbabalik ng sigla, lakas at pag-asa. May mga sugat na hindi nakikita sa medical exams pero kasing hapdi ng pisikal na sakit. Baka alam mo kung ano ang pakiramdam ng magbitbit ng pusong wasak, mamuhay na binabagabag ng mga alaala o makipaglaban sa lungkot na walang katapusan. Ito ang bigat ng mga salitang iniwan ng nakaraan, ng malalalim na pagkabigo, ng mga pagkawala na nag-iwan ng kawalan. Ang katotohanan, ang kaluluwa rin ay nagkakasakit. May mga taong araw-araw bumabangon na tila malusog, pero sa loob ay pagod na, walang gana, walang lakas magpatuloy. Ninakaw ng depresyon ang kulay ng buhay, ikinulong ng pagkabalisa ang dibdib, at pinaparalisa ng takot sa hinaharap ang mga hakbang. Pero dito rin ipinapakita ng Diyos ang sarili bilang Siya na hindi lamang nagpapagaling ng katawan, kundi nagbabalik ng emosyon at nagpapalakas ng espiritu. Ang panalangin ay nagsisimulang bunutin ang ugat ng sakit sa damdamin. Winawasak ang mga trauma at pinatatahimik ang mga tinig na bumabagabag sa isip. Para bang isang di nakikitang balsamo ang ibinuhos sa kaluluwa, nagdadala ng kapayapaan kung saan may kaguluhan. Ito ang sandali kung saan ang pusong pagod ay nakakasumpong ng pahinga. Ang takot ay napapalitan ng pagtitiwala. Ang kalungkutan ay nagiging kapanatagan at ang lungkot ay napapalitan ng tunay na kagalakan. Para bang kinukuha ng Diyos ang bawat piraso ng wasak mong kasaysayan at muling binubuo, hindi tulad ng dati, kundi sa bago, mas matatag at mas maganda. Ang emosyonal at spiritual na pagbabalik loob ay nangangahulugang muling maramdaman ang pag-asa, muling matagpuan ang layunin at mabawi ang katiyakang hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, nito'y bumangon mula sa kailaliman ng hukay at maniwalang bukas ay maaaring maging iba dahil may Diyos na umaalalay, umaaliw at nagpapalakas. Mayroon ding mga laban na hindi nakikita sa katawan o kaluluwa pero araw-araw ay mabigat sa praktikal na buhay. Mga bayarin na hindi natutugunan, upa na hindi may kisa, ref na walang laman, at pakiramdam na palaging humahabol pero hindi makasabay. Ilang bagay lamang ang kasing hirap ng laban sa pananalapi. Tinatanggal nito ang tulog, sinisira ang mga relasyon, at pinapahina ang pananampalataya ng mga nawawala ng pag-asa. Baka pamilyar ka rito, pagbukas ng pitaka at makita lang na puro resibo, pagkalkula ng gastos at makita na laging kulang, pagtatrabaho ng husto at pakiramdam na nananatiling nakakulong sa siklo ng kakulangan. Nagdadala ito ng hiya, pagkadismaya at pakiramdam na hindi maibigay ang mas magandang buhay para sa mga mahal mo. Pero pati sa puntong ito, tinatamaan din ng panalangin dahil hindi binabaliwala ng Diyos ang ating material na pangangailangan. Siya'y tinawag sa Biblia bilang Jehovah Jireh, ang Diyos ng probisyon. At kapag naging buhay ang katotohanan ito, ang mga dating saradong pintuan ay nagsisimulang bumukas. Ang dati kakulangan ay nagiging pagkakataon, nagiging biyaya mula sa mga di inaasahang paraan. Ang tunay na kasaganaan ay hindi luho, kundi pagkakaroon ng sapat para mamuhay ng may dignidad, kapayapaan at maging may sobra upang makapagpala sa iba. Ito ang makitang nababayaran ang mga utang, natutugunan ang mga gastusin, nakukuha ang trabaho, umuunlad ang negosyo, at ang mga pangarap ay nagiging realidad. Ito ay ang pamumuhay ng pangako na hindi tayo tinawag ng Diyos upang mabuhay sa kahirapan, kundi upang lumakad sa ilalim ng kanyang pangangalaga at sustento. Kapag ang panalangin ay tumatama sa aspeto ng pananalapi, isang susi ang umiikot sa mundong espiritual. Para bang mga pintong nakasara sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nagbukas.
Para bang isang ulan ng supply ang nagsimulang bumuhos sa mga lugar na matagal ng tuyo. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang nangyayari sa natural na paraan, kundi sa supernatural. Dahil maaring gamitin ng Diyos ang mga landas na hindi mo kailanman maisip upang ibigay sa iyo ang tagumpay, dito muling sumisibol ang pag-asa. Kapag nauunawaan mo na hindi mo kailangang harapin mag-isa ang labanan sa kakulangan. Ang Diyos na nagparami ng tinapay at isda ay patuloy na nagbubukas ng mga nakatagong bukal, patuloy na ginagawang marami ang kaunti, at patuloy na ipinapakita na siya ay tapat na sumusuporta sa kanyang mga anak sa bawat detalye ng buhay. Pagkatapos ipanalangin ang kagalingan, paglaya at supply, dumarating ang isang mahalagang sandali. Ideklara sa iyong bibig ang mga bagay na naniniwala ka na sa puso. Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang maniwala sa katahimikan, ito rin ay pagpapahayag ng mga salita na may bigat sa mundong espiritual. At kapag ang mga salitang ito ay nakaayon sa pangako ng Diyos, nagiging mga propetikong dekreto ang mga ito, mga pahayag na hindi bumabalik na walang laman. Isipin ang epekto ng matibay na pagbigkas. Ako ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Baka sa sandaling iyon, naroroon pa rin ang sakit sa katawan o sariwa pa sa alaala ang negatibong diagnosis. Pero ang dekreto ay hindi nakabase sa nakikita ng mata, kundi sa kung ano ang ipinahayag na posible ng Diyos. Ang propetikong salita ay nagpapahiwatig ng tagumpay bago pa man ito ganap na maganap. Ang mga dekreto na ito ay hindi lamang para sa pisikal. Sila ay umaabot sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pamilya, ideklara ang kapayapaan sa mga tahanang puno ng alitan at hindi pagkakaunawaan, ibalik ang relasyon at palakasin ang ugnayan. Sa pananalapi, ideklara ang kasaganaan. Maniwala na ang mga utang ay mababayaran, ang mga pintuan ay magbubukas, at darating ang sobra. Sa hinaharap, ideklara na bawat hakbang ay gagabayan ng Diyos at walang planong pangwasak ang magtatagumpay. Sa mga relasyon, ipahayag ang pagmamahal, respeto at pagkakasundo kung saan dati may distansya at lamig. Sa trabaho, ipahayag ang tagumpay, paglago at mga bagong oportunidad. Bawat salitang binibigkas sa panalangin ay parang binhing itinatanim. Maaring hindi agad tumubo, ngunit sa mundong espiritual, ito ay naideklara at nakatala na. Kaya paulit-ulit itong binibigkas ng malakas, kahit na tila kakaiba o imposible, may kapangyarihan ito. Hindi ito mga salitang hangin lang, kundi pangakong pinapakinggan ng langit at hindi mapipigilan ng impyerno. At may isang makapangyarihang nangyayari kapag ang mga pahayag na ito ay ginawa ng may tapang. Nagbabago ang kapaligiran. Ang dating mabigat na paligid ay napupuno ng pag-asa. Ang pusong puno ng duda ay nagsisimulang makaramdam ng tiwala. Para bang ang pananampalataya ay nag-ugat ng malalim, naghahanda ng lupa upang mamulaklak ang himala. Ng mga propetikong dekreto ay parang sigaw ng tagumpay bago pa man matapos ang laban. Ito ay pagtataas ng watawat ng pananampalataya at pagbigkas. Ang aking katawan, aking tahanan, aking pananalapi, aking hinaharap, lahat ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos at ito ay patuloy ng binabago tungo sa biyaya. Isa sa pinakamakapangyarihang bagay sa buhay espiritual ay marinig ang kwento ng nakaranas ng himala. Dahil ang patotoo ay hindi lamang magandang alaala, ito ay buhay na ebidensya na ang Diyos ay patuloy na kumikilos ngayon tulad ng kanyang ginawa noon. Madalas, kapag masakit ang pinagdadaanan, sumisilip ang duda, gumagawa pa ba ng himala ang Diyos? Ikilos ba siya para sa akin? Dito nagiging ilaw ang mga patotoo sa gitna ng dilim. Pinapailaw nila ang pag-asa at ipinapakita na ang imposible ay hindi hadlang para sa Diyos, kundi paanyaya upang ipakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Isipin ang isang taong nakakulong sa bisyo sa loob ng maraming taon, walang pag-asa sa pagbabago at biglaang nakakita ng kalayaan sa pamamagitan ng panalangin.
O ang pamilyang dati laging nag-aaway sa loob ng bahay, ngayon ay nagkakasama sa mesa ng may kapayapaan. May mga kwento rin ng taong nabigyan ng terminal na diagnosis at laban sa lahat ng medical na inaasahan, nakaranas ng supernatural na paggaling. Mayroon ding mga ulat ng mga pintuan ng trabaho na nagbukas kahit walang lohikal na dahilan, utang na nabayaran ng hindi maipaliwanag, mga pangarap na tila nalunod at muling nabuhay. Bawat patotoo ay nagdadala ng tahimik ngunit makapangyarihang mensahe. Kung nangyari sa kanila, maaari rin itong mangyari sa akin. Para bang ginagamit ng Diyos ang karanasan ng isang kapatid upang buhayin ang pananampalataya ng marami. At may isang mahalagang detalye, kapag ibinabahagi ng isang tao ang kanyang naranasan, hindi lamang niya inaalala ang himala, pinaparami niya ang pananampalataya. Ang patotoo ay nagiging espiritual na sandata. Hindi lamang nito pinapalakas ang nakikinig, kundi pinapawi ang kawalang paniniwala, winawasak ang kasinungalingan na walang paraan at pinapalakas ang mga pusong pagod. Kaya't ang pagbibigay ng patotoo ay kasing halaga ng panalangin. Dahil binubuksan ng panalangin ang daan as himala at binubuksan ng patotoo ang daan upang maniwala at tumanggap rin ang iba. Parang pagtapon ng bato as ilog, ang mga alon ay kumakalat lampas as simula. Ang himala ng isang tao ay maaaring maging apoy na nagpapasiklab ng pananampalataya ng daan-daang iba. Kaya as bawat patotoo, may hindi lamang personal na kwento, kundi kolektibong mensahe. Gumagawa pa ang Diyos at maaari niya itong gawin muli. Ang makarating hanggang rito ay parang paglalakbay as spiritual na landas. Kinilala natin ang sakit, hinanap ang kagalingan, nanalangin para as kalayaan, humingi ng supply, nagdeklara ng tagumpay at pinakain ng pananampalataya as mga patotoo. Ngunit may isang punto kung saan kailangan magsanib ang lahat, ang ganap na pagsuko as kamay ng Diyos. Dahil as huli, ang panalangin ay hindi lamang humihingi ng biyaya o agarang solusyon. Ito ay pagbubukas ng puso at pagsasabi, Panginoon, ang buhay ko ay hindi as akin kundi as iyo. Nagtitiwala ako as iyong mga landas kahit hindi ko maintindihan. Ako'y nagpapahinga as iyong mga bisig kahit na ang mga pangyayari ay sumusubok na pabagsakin ako. Ang pagsuko na ito ang pinakamalaking gawa ng pananampalataya na maaaring maranasan ng isang tao. Ilang beses na ba nating sinubukang kontrolin ang lahat? Nais nating lutasin ang problema as sariling lakas, planuhin ang bawat detalye, subukang hawakan ang mga rienda ng buhay. Ngunit habang ginagawa natin ito, mas nararamdaman natin ang bigat ng pasaning hindi natin kayang dalhin mag-isa. At dito nagiging kalayaan ang pagsuko. Ang pagsuko ay hindi kahulugan ng pagtatalikod, ito ay pagpapahinga. Para bang ibinaba mo ang mabigat na maleta na dala-dala mo as loob ng maraming taon at as wakas ay naramdaman ang ginhawa as balikat. Ito ay pagtitiwala na ang Diyos na lumikha ng sansinukob ay nag-aalaga rin as bawat detalye ng iyong buhay. As utang na nag-aalala ka, as karamdaman na kinatatakutan, as kalungkutan na bumabalot, as hinaharap na tila hindi tiyak. Ang huling panalangin ay isang malalim na paglubog as tiwalang ito. Ito ang sandali kung saan isasara mo ang mga mata, hihinga ng malalim at papayagang sabihin, Panginoon, inihahabilin ko ang aking pamilya as iyong mga kamay. Inihahabilin ko ang aking mga emosyonal na sugat at humihiling ng paggaling. Inihahabilin ko ang aking pananalapi sapagkat alam kong ikaw ang aking tagapagtustos. Inihahabilin ko ang aking hinaharap sapagkat ayokong mabuhay as takot pa. At sa sandaling iyon, may isang tahimik ngunit makapangyarihang nangyayari. Ang puso ay nakakaranas ng kapayapaan, ang isip ay nakakahanap ng pahinga, at ang espiritu ay napupuno ng katiyakan, hindi ka nag-iisa. Ang presensya ng Diyos ay yumayakap, nagbibigay aliw at nagpapalakas. Ang pagsukong ito ay hindi wakas. Ito ay isang bagong simula,
Para itong pagtatanim ng binhi as lupa ng pananampalataya at pagtitiwala na as tamang panahon, ito ay mamumukadkad. Ang huling panalangin ay hindi nangangahulugang tapos na. Nangangahulugan ito ng ang pinakamaganda ay darating pa. At ganito nagtatapos ang paglalakbay ng panalangin. Hindi as kawalan ng pag-asa, kundi as pag-asa. Hindi as bigat, kundi as ginhawa. Hindi as pagdududa, kundi as tiwala. Dahil kapag inilagay mo ang buong buhay mo as kamay ng Diyos, matutuklasan mo na wala nang mas ligtas na lugar para manatili. Amen.